Pasabog na balita mga kababayan. Tuluyan ng bumaliktad ang mundo sa Senado matapos maglabas ng isang matinding pahayag si Vice President Sara Duterte kaugnay sa mainit na isyu ni Pastor Apollo Quiboloy. Ayon sa mga impormasyong nag-viral ngayon sa social media, ang mga matapang na ibinunyag ni VP Sara ay naglalaman ng mga detalyeng tuluyang sumisira sa naratibo ng oposisyon. Dahil sa hindi inaasahang revelasyong ito, literal na naiwang nganga at walang nasabi si Senadora Risa Hontiveros na matagal nang nangunguna sa walang awang panggigisa sa batihing pastor. Imbes na maipit ang kampo ni Quiboloy at Duterte, tila bumalik ang atake sa mga politikong pilit silang ginigipit. Maraming netizens ang pumalakpak sa naging matapang na hakbang ni Inday Sara dahil pinatunayan niyang hindi siya basta-basta magpapagamit sa mga maruming laro sa politika. Sinasabi ng mga political experts na ang mga inilabas na impormasyon ay posibleng maging dahilan para mabasura ang mga imbento at walang basehang paratang laban sa leader ng KOJC. Kayo, mga kasolid, ano ang masasabi ninyo sa matinding pambubutatan na ito ni VP Sara kay Senadora Risa? Naniniwala ba kayong politika lang talaga ang lahat ng paninira kay Pastor Quiboloy? I-drop na ang inyong matatapang na komento sa ibaba. Niyang ganyan dahil yan ay hindi nangyayari sa College of Law. Nako. Nung panahon na ang Vice Presidente ay nasa Nako. San Sebastian College of Law, Ayan na. ako po'y miyembro na ng faculty ng panahon na yon. Loloko na. Pagkamat hindi ako ang dekano, ay kasama ko sila Attorney Ryan Kilala Oh. na noong Kilala ho niya si Atty. Ryan Kilala. Ibig sabihin, etong mga kabalbalan ni Madriaga na to, ngayon pa lang ho, hindi na nga si Atty. Kilala nagsasalita, kasamahan ho niya dyan sa Sebastian College of Law. Naku, yari ka dyan, Brad. Para dito kay Madriaga, kung ako sa'yo, ano ba namang aaminin mo? Ha? Ano ba naman aaminin mo? Sasabihin mo na inutusan ka lang na trililing, pinakakukuha ka ng mga dilawan at pinklawan, mabubulok ka sa kulungan, yan na sigurado. Kasi base sa mga nakausap natin, yan palang kidnapping na yan, kung walang mabigat na ebidensya, magpapayansa ka. Diba? Papayagan ka magpiyansa. Pero, pagka hindi ka pinagpiyansa, anak ng toko, mabigat-bigat ang ebidensya na kinaharap mo. Kaya tayo nakakasiguro dito, mabubulok sa bilangguan, yung Madriaga na yan. panahon na yun ay siya ang associate dean. At mapapatunayan ko no, na walang ganyang kalakaran sa San Sebastian College of Law. Okay, naiinsulto ang mga miyembro ng faculty namin no, na may mga ganyang paratang. Hindi po yan totoo at hindi po yan nangyayari sa San Sebastian College of Law. At noon hanggang ngayon. Okay, at palagay ko naman, lahat yata ng College of Law sa buong Pilipinas no, ay hindi papayag na may ganyang kalakaran sa kanilang kolehiyo. Opo. So itong mga sinasabi, mga paratang ni Ramil Madriaga ay walang basihan talaga, Din? Wala po. Naku, yari ka dito, Ramil Madriaga. Hindi nitong nagsasalita na to. Ha? Paano ka pa makakakana dito, Madriaga? Ha? Sigurado may kalalagyan ka dito sa statement na to ni Dean, ha? Pabira. Lahat na lang ho ng sinabi ni Madriaga, pinapasinungalingan noong mga talagang merong nalalaman diyan sa mga kabuktutan na yan na sinasabi ni Madriaga na nadadaan sa pakiusapan, nadadaan sa palakasan, yung pag-aaral ng abogasya diyan sa Sebastian. Hindi ho totoo. Kahit sa ang universidad, di pwede. Anak ng toko, dadaan mo sa palakasan. Anong mangyayari doon pagka nag-bar exam ka? Hindi mo na madadaan sa palakasan yun. Hindi pwede. Hindi na matitingnan yung pangalan mo doon. Duterte, hindi pwedeng ganun yun. Hindi pwede at hindi pa ganun ka-influensya si dating Pangulong Rodrigo Duterte nung kumuha ng board exam itong si VP Sara. Kaya yung mga kasinungalingan na yan itong si Ramil Madriaga na mahina itong si VP Sara, kasinungalingan ho mga kababayan. Teka lang, ba't yun ang gumana? Dito tayo. Alam mo yan ng mga profesor, alam yan ng mga estudyante. Kasi hindi nyo gagawin no, na habang kayo ay nasa College of Law, Yan. ipapakiusap nyo lamang ang inyong grado.
Hindi pwede ho yun. No? Unang-una, may insulto ang profesor na papakiusapan ng associate dean. Hindi po ganon. Wala pong ganong kalakaran. Okay? At sigurado ho yun, ayun ay, kung yun ay ginawa, ay malamang ay natanggal na sa posisyon ang associate dean noong panahon na yun. Kasi Bawal ho talaga yun mga kababayan. Kasi, halimbawa, dinaan sa pakiusapan o gumraduate siya sa College of Law. Nagtapos siya. Ngayon, kukuha siya ng bar exam, board exam. Ha? Pagka yan, hindi pumasa, malaking dago ka sa passing rate ng universidad o kolehiyo na kanyang pinanggalingan. Makaka-apekto yun sa kredibilidad. Kasi as much as possible, gusto ho ng mga yan 100% passing rate. Bakit? Para yung mga susunod na nagpaplanong kumuha ng abugasya, ikukonsidera yung kanilang mga universidad o kolehiyo para pasukan dahil nga doon sa kanilang passing rate. Hindi pwede na idadaan mo sa pakiusapan tapos walang makakapasa pagdating sa bar exam, di ba? Hindi pwede yun. Malaking kabalbalan ho yun. Kasinungalingan. Napakasinungaling talaga nitong Madriaga na to. Sarap kutusan. hindi po talaga yan. Naku, big no-no yan sa College of Law. Ngayon, maraming yun, mga haka-haka. Kaya nga pinili ko na... Ay, teka lang. Teka lang, sir, ha? Maputol kita. Yung isang kaibigan nun natin, akala siguro itong kaibigan natin na to, nakalimutan na natin siya. Itong si Sir Joel Arellano. Sir Joel, ha? Nakikita ko ho yung mga comment nyo. Grabe, ilang buwan na. Naku, 1 year and 5 months ng member itong si Sir Joel Arellano. Sir, kumusta na ho? Palakpakan ho natin itong si Sir Joel Arellano. Maraming salamat sa pagsuporta, sir, ha? Talagang mabuhay ho kayo. Ingat ho kayo dyan sa Alam ko, hindi ako nagkakamali. Sir, di ba nasa ka? Sa gitnang silangan ka? Nasa Dubai ka? Kung di ako nagkakamali, kung sakaling nasa Dubai ka man, sir, ingat kayo. Ingat, sir. Ingat. Itong si Sir Raymond Federico Picar, ano na yan, matik na yan. Maraming salamat, sir, ha? Dito kay May Labradors. Maraming salamat, May Labradors. Maraming salamat. Mega love shoutout. Dito kay Mama Yenda Magno. Ma'am Zenda Magno, maraming salamat. Palakpakan mo natin. Sila ho yung mga nagpakulay sa mga nakalipas nating video. Again, hindi ko yung require ha. Baka kala nyo sinashoutout ko itong sila, sir. Yung iba dyan kaibigan na ho natin. Matagal na ho sila dito sa PH Update. Nagko-comment, nagla-like ng video. Kaya natatandaan na ho natin ang pangalan niya. Sa Sir Raymond Federico Picar, yan si Ma'am Raspberry, yan si Sir Joel Arellano. Etong si Ma'am hindi ko na nakikita. Busy yata sa Japan si Madam Ma'am Arisa yan. Anong nangyari doon? Ma'am Arisa yan. Anong nangyari dito kay Ma'am Arisa yan? Pagka ako kasi nakita natin yung yung profile picture pa lang, alam na ho natin kasi madalas ho sila. Suki. Tuloy mo, sir. Magsalita. Ako Nawawala tayo sa topic. Bottom line, sinungaling si Madriaga tapos ang usapan. nagpapaunlak at ako'y nagpapasalamat sa inyong mga imbitasyon para mabigyan linaw namin ang ganitong mga katanungan. Yan. Hindi rin ho yung ginagawa ng mga estudyante. Kahit yung mga estudyante po mismo. Kahit hindi ako makikiusap At hindi naman sila papayag, anak ng toka. Diba, yung si Marcos Jr. na hindi nagtapos Kasi hindi pwedeng madaan sa pakiusapan at hindi pwedeng daan sa pera-pera yan. Kredibilidad ng kolehiyo, universidad na panggagalingan mo kung papasa ka o babagsak ka sa bar exam. Ngayon, kung hindi ka bumagsak ka dahil nadaan ka sa pakiusapan, di ba, kawalan ho yun Kawalan ho sa kanila yun. Ngayon, kung hindi ka papasa, mag-aaral ka ulit, tatapusin mo yung college of law mo, di ba? Ayusin mo yung pag-aaral mo. Ngayon, kung papasa ka, honest to goodness, ika nga, bumagsak ka sa bar exam, wala tayong magagawa, ganun talaga. Pero pagka pinasa ka nila ng pakiusapan, tapos bumagsak ka pa sa bar exam, may problema tayo doon. Diba? Ano ho yun? Kumbaga yung maaapektuhan ho doon yung passing rate ng College of Law. Diba? Halimbawa ako, nakita ko, puro bagsak tong mga to Gusto ko mag-law. Mahinang klase magturo itong College of Law na to. Paano pa ako papasok dyan? Paano ba yung passing rate nila? Anak ng Petrong Garabata, 30%.
Yari tayo dito, baka pag nag-aral tayo dito, kasama tayo doon sa 70% na hindi papasa. Ganun ho yun. nila gagawin. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi ho sa classroom nagtatapos ang pag-aaral ng isang abogado. Ay kung makakagraduate naman kayo, baka akala nyo school buko lamang ang ginagawa sa College of Law, hindi rin naman kayo makakapasa sa bar examinations. No? So sayang lamang yung effort. Kaya talagang pinagtutuunan namin ng pansin kung paano namin ihanda ang aming estudyante sa napakalaking pagsusulit na bar. Yun ho talaga, yung bar ang pinaghahandaan dyan. Hindi yung papakiusapan. Take note. Take note nyo ho ito. Kung mahina si BP Sara, anak ng toka, hindi ho makakapag-take 1 yan sa bar exam. Si Leni Robredo, take 2 ho yan eh. Well, hindi naman natin sinasabi dito na pagka nag-take 2 ka, nag-take 3 ka, mahinang klase ka. Hindi ho yun. Ibig sabihin, hindi ko na naman sinasabing walang disiplina o kung ano pa man. Baka yung si Leni Robredo nun, inuna muna yung kaharutan o kung ano pa man, di ba? Ito si BP Sara, pagka meron siyang gustong mangyari, kagaya dyan sa Davao City, halimbawa, nakafocus siya. Attention niya, consistency, yung kanyang dedication nandun kung sa ginagawa niya. Di ba? Kasi ano ho yan yung traits na yan ni VP Sara, nakita natin na ginawa niya sa Davao City. Yun din ho ang naging ginamit niya malamang sa malamang kung bakit tinake 1 niya lang ho ang bar exam na yan. Parang ano lang, ho ng mga kababayan natin dito, kumbaga minanilang ni VP Sara yung bar exam nung kinuha niya. Ganun ho kagaling ang ating pangalawang Pangulo. Kaya siya ang ating presidente sa 2028. Hindi ho yung hindi sinasabing mahina si Leni. Pumasa pa rin yan. Pagka pumasa ka, tapos ang usapan. Ilang beses mo kinuha, basta pumasa ka, tapos ang usapan. Ang pinag-uusapan ho natin dito, yung nakalock in. Ganyan ho tayo. Halimbawa, tayo din dito sa PH Update. Pagka meron ho tayo gusto ma-achieve, walang makakadistract sa atin. Lock in ho talaga tayo mga kababayan. Sa kahit anong bagay yan. Pagka meron ho tayong pinukusan, talagang doon lang tayo nakapokus. Yun ho yung anong natin. Kika ngayon yung... di ko alam. Basta ako, ganun ako. Pagka meron akong gustong mangyari, hanggat hindi ko nagagawa, hindi ako tumitigil. Eto, re-recta na ho tayo dito kay Sir Jojo A. all the way. Lagay ko lang dito si Asidre para sa mga nakakabis dito kay Lichon. ayoko nang asarin ito si Ayoko nang asarin itong si Jod Asidre. Araw ng linggo nga. Lunes na ba? Lunes na, pwede na pala. Pwede natin balahurain. Ano ba meron pagkalinggo, PH? Pagkalinggo, yan ho ang magiging tradition na natin dito sa PH Update. Na hindi ho tayo ganun bibira. Hindi ho tayo ganun aalagwa sa banatan. Ika nga. Ito lang tayo sa saktuhan lang. O, rekta ho tayo dito kay Sir Jojo A. all the way. Dito ipapakilala niya si Atty. Vic Rodriguez. Kung paano niya ipapakilala sa inyo, ganon din ho ang ating pagkakakilala dyan sa mama niya. Hindi ko kilalang mula pagkabata, yung mama na yan. Base sa ating surface level na pagkakakilala kay Atty. Vic, may prinsipyo at paninindigan. Diba? Yun ho ang ating pagkakakilala sa kanya. Siguro ito si Sir Jojo matagal niya ng kaibigan niya si Atty. Vic. Kaya sa mga nagtatanong kung anong klaseng tao yung mama na yan, bakit natin susuportahan niya sa 2028, pakinggan niyo ho sasabihin itong si Jojo A. all the way. Ang politika all the way. I'm very excited with our guest today kasi Hindi na ako kasi segue. Hayaan ko na itong si Sir Jojo dito. we all know him as a man of leadership and one who has fearless perspective, no? Pero I've known him for a long time, and one thing is for sure, he has not changed at all from the way I knew him before. He's simple, humble, carries his own weight, ika nga, yan ang pinakamaganda sa kanya. And to him, he just wants, especially on the whole, with what's happening in the country, he just wants to give victory to the Filipino people against all the corruption, against all bad leadership. No, he was once a kingmaker, he probably would be again. Please welcome Atty. Vic
Rodriguez. Thank you, Jojo. Opo, Maraming salamat at long time no see. I'm happy to be here. Magandang araw po, magandang buhay sa lahat ng taga-subaybay. And let me welcome myself to Jojo A. Politica All the Way Show. parang kumunti ka lang nagdidigdig to yung konti, no? Sabi nga ni tawag dito, yung nasirang kaibigan din natin, kumpare natin si Freddy Aguilar, ano na lang natin ang ating problema because wala naman it will not go away, no? But of course, with the laughter should also come the responsibility The of problem, Joe, will not go away for as long as the administration remains the same. Ganun ba? Sabihin ko naman din, syempre with the laughter comes the preparation, pero ikaw naman, it will not go away until such time that Because the that's the administration, truth, ha? Things will only get worse until the entry of the next administration. That's the fact. Whether they admit of it or not, yan ang katotohanan. Hindi bubuti ang ating lagay. Walang plano, walang direksyon. No, but before he was elected into power, before BBM became president, of course you were privy to all the conversations, how we're going to do it, paano natin sisimulan, anong gagawin natin, different sectors, all in this. Were you prepared the whole shebang of it, the 6 years? Were you prepared? Was he prepared to be the president? Absolutely. We are very aware and mindful that once he assumes the presidency noon of June 30, 2022, we will be inheriting still a pandemic economy. Pandemic pa nun eh. Oo. Remember, you have to remember that pandemic pa nung naging Pangulo siya. And the campaign of 2022 was something out of the ordinary because it was a pandemic campaign. Bawal magdikit-dikit ang tao, niikot kami nakamask, init-init, but eventually, ang biruan nga nun, yung eleksyon lang pala magpapaalis ng pandemya sa Pilipinas. Dikit-dikit na yung tao, wala nang pakialam. Wala siyang pakialam. So, ready to do right, ready to always side with the Filipino people. And in the initial days, the formative days of the present administration, doon naman ang direksyon. And eventually, ayun na nga, alam na natin kung nasaan tayo ngayon. It's very, very frustrating for you. Babado tayo dito, babado tayo. Share nyo ko tong video na to ha, para marinig ng ating mga kababayan yung mga punto de vista ni Atty. Vic Rodriguez. Diyan sa impeachment ni VP Sara, puro ayuda, kawalan ng aksyon ng pamahalaan sa mga nararanasan na kahirapan ng ating mga kababayan. Napakarami pang issue na kinapalulooban natin ngayong mga panahon na to. Frustrating for me as a Filipino. Very frustrating for me as a father. Mga bata pa yung mga anak ko eh. Ang akin talaga, magtrabaho ng mainam sa pamahalaan, ayusin pa yung gobyerno para naman meron pang datnan at abutan yung ating mga kabataan. We are blessed, Joe, at mga kababayan, yung nakakabiyahe, nasisilip natin yung kapitbahay natin mga bansa eh. Yung Hong Kong, yung Japan, yung Singapore, yung Thailand. At walang masama sa kagaya ko, kagaya mo, kagaya ho ninyo, na mangarap na sana balang araw maging kagaya rin tayo ng Singapore, kahit kalahati muna, kalahati ng Hong Kong, kalahati ng Japan, kahit man lang sana yung transport system natin, yung rail system natin, maging kalahati lang nun. Ang laking ginhawa. And now, we can feel the impact of losing our focus on the governance side and engaging into too much politics, too much corruption, na ito tayo, tinamaan tayo ng problema sa Middle East. Are we ready? Obviously, we're not. Are we prepared? No. Tayo ay reactive lang. Magkakakulangan ng bari-bariles ng langis. O-order tayo sa ganun. Hindi naman talaga problema yung supply. Ang problema mo ngayon, nahinto yung production. At ang pinakamalaking problema, yung pag-source mo ng langis, yung logistics. Wala na, sarado yung, everybody's talking about it, sarado yung Strait of Hormuz. Paano ngayon magta-transit? Yes, hindi naman lahat ng ating crudo ay nanggagaling dyan. But just imagine, 20% Of the whole entire of the globe. buong mundo
net importing country tayo when it comes to petroleum products. So yung impact, hindi natin pinaghandaan, meron tayong leksyon sana eh. Tatandaan ho ninyo yung pandemic. Di ba ganito rin sa pandemic? Kulelat ang Pilipinas doon sa supply chain. Kahit na kaibigan natin ang ganitong bansa, alay natin yung ganitong bansa, nung distribution na ng mga bakuna, hindi naman tayo sa top 10, hindi tayo sa top 20, we were at the bottom. Dapat naghanda na tayo nang hindi for another pandemic, pero yung fundamentals, the basics should have been set long time ago. Itong situation na yan, I know you to be a very wise and ano, a man of foresight. No? Thank you. What would he should have done? What could he have done prior to this? Unang-unas dapat nakikita na nagkakagulo na, no? Ano dapat unang naging step niya? Unang-una, day one, he should have imposed, para sa akin, fiscal discipline, austerity, and belt tightening. Bakit? Again, we are coming from a pandemic economy. Di pa tayo nakakalabas eh. So yung fundamentals natin, lapnos pa eh. Yung savings natin, lapnos pa. Bakit nga? May tama pa We were supposed to take off noong panahon ni Pangulong Duterte. Until nag-intervene, hindi lang naman tayo, buong mundo, tinamaan ng pandemic eh. Ganda na ng GDP natin nun eh. So dapat pag-upo niya, pinaghandaan na agad yon. Pinalakas natin yung ating mga health services, kabaliktaran eh. Sinimot yung pera ng PhilHealth eh. Hindi pagpapalakas yun. Yung sinasabi kong fiscal discipline, austerity and belt tightening, kabaliktaran eh. Laging magarbo, granding party, biyahe dito, ng biyahe doon, wala namang katuturan. Inubos yung pera natin mga Pilipino, flood control, trillion piso ang ninanakaw, mali-malitang pera, nakita naman natin, and then kaliwat ka ng suppression. Yung mga legitimate dissenters na kagaya ko, yun ang hinahabol nila. Yan na ginamit ho niyang salita, lehitimo ha, hindi ho yung mga bida-bida, mga pinklawan at dilawan, yung mga makakaliwa na umaasta na talagang, di ba? Hindi ho sila. Tayo ho yun. Atty. Vic Rodriguez. Senator Bato de la Rosa. Sino? Si Atty. Jimmy Bondoc. Senator Robin Padilla. Tayo ho yun. Hindi ho kasama yung mga pinklawan na yan. Mga buitri ang mga yan. Mga oportunista. Diba? Wala naman ho talaga silang tunay na pagmamahal dito sa bansa na to. Ang gusto lang nila, pwesto sa pamahalaan. Tayo naman ho dito mga kababayan, kung merong lalabas na Duterte, ay kung merong lalabas na politiko na merong prinsipyo at paninindigan na ala Duterte, kung wala na si BP Sara, wala na si Mayor Baste Duterte, at yung yung values, yung prinsipyo, pananaw sa buhay, kagaya ni kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, atin din ho silang susuportahan. Pero base sa mga nangyayari ngayon, ang nakikita lang natin na talagang makakapagpatuloy at makakapag-duplicate, makakapag-replicate ng ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, walang iba si BP Sara at itong si Mayor Baste Duterte. Diba? Yun naman mga nasa likod nitong si VP Sara, mga Duterte, yun din ang mindset nila. Kaso pagdating doon sa political will, naku, matindi ho yan. Ibang usapan pagka political will na ang ating pinag-uusapan. Iba ho yan mga kababayan. Kahit ano pang pagmamahal mo dito sa bansa na to, kahit ano pang gusto mong mangyari yung isang bagay, kung wala ka nun, na tayo naniniwala at nakita natin sa mga Duterte na meron silang ganun, hindi mo magagawa ang iyong trabaho bilang presidente ng bansa na to. Tapos ang usapan. Bakit hindi yung magnanakaw? And again, umabot na tayo sa punto na meron na tayong krisis. Ang hinihiling ng ordinaryong tao, yung mga kasama natin dito sa production team mo, lahat, pati tayo, pati ikaw, nararamdaman natin yung gasolina eh. Suspindihin muna yung VAT sa produktong petrolyo. Okay. Sinasabi nila, Joe, kasi mawawalan ng 320 billion pesos more or less na koleksyon. Yung 1 trillion niya, ayaw niyong imbestigahan na kawan eh. What is 320 billion? My point is, bakit pag yung kaginhiwaan ng ordinaryong tao, ayaw mo? Pero
Pero pag nakawan ng mga alipores mo, sige-sige lang kayo. And yet, may kampanya, pay your taxes early, pay the right taxes. Paano gaganahan ng tao? Ninanakaw lang nila yung pera ng ordinaryong tao. Ganun kalaki pala ang trillion na pala ang flood control. I thought it was just we're talking about the whole entirety of it, no? Hindi lang sa Bulacan area. Ang hindi lang. By the trillions na ang nakawan ngayon. And natapos na rin yung kanilang engranding production, yung ICI, yung commission na dapat sana'y mag-iimbestiga at tutugis at magpapanagot sa mga nagnakaw, wala rin naman nangyari. Yun nga, it's a ponderable for me dahil before the Christmas season pa, di ba, sinasabi nila, sige, mayroong makukulong, and to, ganyan-ganyan. Pero parang ano na ngayon, April na. Tapos na nga yung Pasko ng pagkabuhay. Yung unang Pasko. Nag-Chinese New Year na rin, dalawang New Year na, dalawang Pasko na. Wala pang nakukulong. So, Yung Dabiana, yung Pating, wala, pag-alagala pa. Diba? So, kawawa Pilipino, pinagluloko lang tayo. Nagloloko tayo. Ano yan? Because of politics yan? Ano ba? Of course, they need to protect each other. Pag naglaglagan sila, magtuturuan sila eh. Ba, yun ang bloodbath. Pag naglaglagan sila, magtuturuan yung mga yan. Initially, lumabas yung Saldico, di ba? Pero yung Saldico, pinaglalaroan lang niya yung talino at damdamin ng ordinaryong Pilipino eh. Dahil matapos maglabas ng pahayag, nawala na uli. Mukhang transactional din yung paglabas niya eh. And even if nagtuloy-tuloy, it doesn't mean libre siya. May pananagutan siya. Which, again, that's the core advocacy of Hakbang ng Maisog. We call for transparency, for full accountability for peace and security in our country. Pero yung sa ang Maisog pa is the Vice President part of it, or it's just Baste and the other Ang siblings? Maisog ay itinatag ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong Right. January of 2024 sa Davao. Dahil nga ang issue naman noon, way back, if I may recall, ay yung People's Initiative. Yung huwad na People's Initiative, mahilig sa huwad itong mga ito eh. Huwadcom, huwad na People's Initiative, huwad na impeachment ngayon laban kay VP Inday. So yun, any Filipino who can identify to the core advocacy of Hakbang ng Maisog, again, that calls for transparency, accountability, peace and security, can be part of Hakbang ng Maisog. It's not a political party. It's a mass movement that will transcend and go beyond any midterm election, national election, midterm election. Hindi siya tied doon sa election cycle. Hindi. Ito'y mass movement ng mga taong may pagmamahal pa sa ating bansa. Meron kasi mga personalities din naman na in question. In fact, itong impeachment, pag pinag-uusapan natin, meron on the other side, they're saying na the reason why the Vice President doesn't want for it to happen is because malalatag na lahat. And the other side naman, sabi nila, hindi, ituloy na lang. Parang gusto mong, kumbaga, file your case and then let's have our days in court. Diba? I am not part of Vice President Inday Sara's legal team sa impeachment. But let me just put that in the proper context. Si VP Inday, simple lang naman ang sagot niya eh. Kung meron akong dapat panagutan, kagaya ng tatay niya, pananagutan niya. Pero do not deprive me of my constitutional right to what? To due process and equal protection of the laws. Yung due process, hindi lang yan yung procedural. Yung para lang masabing nag-comply ka. Kinakailangan ibigay mo rin sa kanya yung substantive aspect ng due process. It cannot be due process with yung wala yung isa doon sa dalawang twin requirement ng due process, yung procedural and substantive. That's right. Yung ginagawa nilang pagdinig ngayon sa hindi pagdinig eh, kundi yung proceedings sa mababang kapulungan sa Committee on Injustice. Alam ninyo, talaga eh, grabe. Parang Committee on Justice. Committee on Justice na ginagawa nila, ito'y paglabag sa ating saligang batas. Malinaw dyan eh, 22 enumerations lang naman yung ating Bill of Rights, yung Article 3.
Huwag mo nang basahin yung 2 to 22. Basahin mo lang yung number 1. No person shall be deprived of life, liberty, or Liberty, property without due process of law. Nor shall any person be denied equal protection of the laws. Huwag mo nang basahin yung 2 to 22. Tumako ka lang sa number 1. Kaya lang, hindi nagbabasa, hindi inuunawa ng mga tumutugis kay VP Inday. Pero kung sasabihin may due process, I don't think magkakaproblema sila with VP Inday. Haharapin ni VP Inday yan. Anong patutunguhan nitong ginagawa na? Malinaw yung naging desisyon ng Korte Suprema recently in the petition that the VP filed before the Supreme Court. Malinaw yung naging desisyon na isinulat ni Senior Associate Justice Marvic Leonet.